At dahil po sa paggamit natin ng diesel ay naubos yung mga baboy namin dito ng mga biik. Hello mga farmer, magandang araw sa inyong lahat. Welcome naman sa ating panagawang video. Yan. So, kamusta na po kayong lahat? Yun, kaya tayo nakabalik ulit sa pag-video, pag-vlog natin. At hapon niya ay nag-update ako sa inyo kung ano yung mangyari sa atin. Bakit ilang linggo tayo na hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. So, unang-una mga farmer, ay nagkaroon ng problema yung ating account sa YouTube channel. At ngayon nga, ay pangatlong araw na namin dito sa hospital dahil sa ang anak ko ay tinabaan ng pneumonia. So yun yung findings sa kanya ng doktor. Kasi nga parating natutuyuan ng pawis yung likuran niya. At actually talagang papawisin talaga yung anak ko na to. Yun, so kanina nito yung doktor at kinanong niya kami kung willing daw kami lumabas ngayon, 3 linggo. Actually Sunday ngayon mga farmer, no? Sinabi ko na rin sa kanya na siguro bukas na lang kasi nga marami pang asikasuhin. Yung mga PhilHealth ng asawa ko ay syempre walang opisina ngayon. So nakapag-decide ako at yung asawa ko na bukas na kami lalabas. Actually okay na rin naman siya. So wala na siyang lagnat. Yung ubo niya ay okay na rin at di rin siya nagsusuka. So noong mga nakarang araw talaga ay yung sobrang tamlay niya na yaya at hindi na kumakain, yung lahat ng kinakain niya ay sinusuka niya rin. So yun, nakapag-decide na kami na i-admit siya. So may mga farmer ay inantay ko na lang si Mrs. kasi nag-admit siya ng misa. At ito yung nakapaganda dito sa hospital kasi meron silang chapel at kahit anong oras kang manalangin ay pwede. So yung mga farmer mamaya ay uwi na rin tayo kasi nga hindi tayo pakain ng ating mga alaga. Yun, so dito si Mrs. mga farmer, so tapos siyang mag-attend ng mass dun sa ibaba at mamaya ay uwi na rin tayo kasi nga pakain tayo ng ating mga alaga dun, so hindi pa nakakain yung mga farmer. At update ko na rin kayo kung sa kalagayan nila, kung ilan na lang yung alaga natin at kung kamusta yung pag-aalaga natin kasi nga maraming nagtatanong sa atin. Okay, so yun lang mga farmer, yung update natin dito sa ating buhay-buhay. Yun, okay na rin si baby Ellie. Are you okay na? So naiya mga farmer sa ating camera na. So yung mga farmer, update ko kayo mamaya at salamat nga pala ako sa mga nag-comment sa atin sa live kahapon at nagpaparating ng yun, mga prayers. So maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel, tapos pusong nakasubaybay. Yan, so salamat po ako sa inyo at sana po ay hindi kayo magsawa na sumuporta din sa aking ginagawa dito. Okay, so yun ang mga farmer. Uwi mo na sa tataya, okay? So ay mga farmer, uwi na muna tayo, no? Si Miss na muna dito yung may iwan na magbabantay. Yeah. Anong bilin? Ha? Bread? Uwi muna sa tatay, ha? So mga farmer, dala ko yung mga pinagbisan dito. Ayun. So kaya mga farmer, update ko kayo sa ating mga alaga. So may mga farmer, magmumotor lang tayo para mas mabilis tayo makarating doon sa bahay. At mabilis rin yung pagka nagbili tayo ng mga gamot na wala ditong available sa ospital. So tara, daan muna tayo doon sa bilihan ng mga pakain natin mga baboy. Kaya naubusan tayo. Mga farmer, dito tayo sa bahay, no. Actually kakatapos natin magpaligo ng ating mga alagang baboy. Kaya natagintay na sila na pakain natin kasi nga alas 11 na ng umaga. Kaya ngayon pa lang tayo magpapakain sa kanila. So kanina dito tayo nakapagbigay ng agahan nila. Kaya ayan, nag-iingay na po yan sila.
Yan. So mamaya mga farmer, update po kayo kung ilan lang yung natitira nating baboy dito at yung mga inahin natin kung ano yung status nila simula nung napaiay natin. So tara mga farmer, pakain natin sila at update ko kayo mamaya sa kanila. So ay mga farmer, maglalagay pa rin tayo ng ating King's Vita Plus, no? Yan. So isang kutsara. Yan, so sa mga nagtatanong pala kung gano'ng karami yung ating nalagay, no, na King's Vita Plus sa ating pakain. So isang kutsara sa 3 kilong feeds or isang kutsara sa 4 litrong tubig. So yun, gano'n siya kadaling gamitin. Then ang kagandahan dito ay wala siyang overdose. Maliban lamang dun sa mga inahin natin ng buntis, so huwag nating pasobrahan kasi nga baka lumaki masyado yung mga pig at mahirapan silang mga anak. So sa mga nagtatanong din kung saan magbili ito, so marami tayong natatanggap ng mga mensahe sa mga katanungan tungkol kung paano sila makapag-avail. So sa mga pinakamalapit na Chukla Agrivet Supply sa inyong lugar or di kaya online, Shopee o Lazada, so lalagay ko na lang yung link sa ating description o di kaya sa ating comment section para yun, makapag-order kayo kapag walang available dyan sa inyong lugar. So ginagawa ko dito ay fermented na feeds, no? So binababad ko muna at para mahalo agad sa tubig. So yun yung ating binibigay sa ating mga alaga. So tara mga farmer, pakain na tayo. So ngayon mga farmer, ito na po yung ating natitirang mga baboy dito, no? So nung nakaraan ay mga big lang ito sila. Ito yung mga anak ni Blackie na kung saan ay binenta natin na inahin dahil sa panalasa dito ng ASF. Yan, so kung makita natin, malalaki na po sila. At dahil po nung nakaraan sa mga videos natin ay naibenta natin yung iba. So sa ngayon po ay meron na lang tayo ditong lima na natitira. So tansya ko dito mga nasa 35 to 40 kilograms na po yung bawat isa dito. At yung iba dito ay nabenta na natin. So yung first batch natin ay tinamaan nga ng ASF dito, yung 9 na piraso. Then yung anak ni White Mama ay naibenta na rin natin lahat dun sa isa nating subscriber na kung saan ay pinakyaw nila yung 8 piraso na yon. At yung tungkol nga pala sa anak ni Black Mama, yung pinakahuling mga big natin, ay naubos na rin natin na binenta. So yung pagbenta natin doon ay nagkakalaga ng 3,500. So dito ito na lang po yung natitira. So hindi na po sila biik. So totally baboy na po yan sila lahat. Yan, so pwede na pong panglitsyon. Yan, so yung iba ay busog na po. Yan, o. Sa nakita natin, okay na po yung kanilang pangatawan. Yan, malalaki na po yan sila. Yan. Dito naman po sa mga inahin natin, ito si White Mama at yung isa si Black Mama ay di na po natin sila nakitaan ng muling paglalandi simula nung naiay natin sila. Yan, so ibig sabihin ay dire-diretso na po yung kanilang pagbubuntis. So sana po ay magtuloy-tuloy para sa December po yung target natin na mga anak sila. Yan, o. Yun. So si White Mama ngayon ay sobra 1 month na po na matapos siyang maiay, ay okay na po yung kanyang pangatawan at yung kanyang kondisyon. So dito naman sa ating checklist, no, kay Black Mama, so ito po siya. Yan. So nung September 4 to 7 yung first na inabangan natin na pag possible reheat niya, ika 18 to 21 days ay yan, no sign po of reheat. At nung September 25 to 28 yung ika 39 to 42 days niya, second possible reheat, ay wala rin po, no sign din po yung ating remarks dito. So sa ngayon po, kung malala po ninyo si
Black Mama na ito ay sobrang payat po ito nung na-AI natin. So sa ngayon ay maayos na po yung kanyang kalagayan at unti-unti na pong lumalaki yung kanyang tiyan. So sa ngayon po ay nasa 1.5 month na po yung kanyang tiyan, no? Simula nung na-AI natin. At sana po ay magtuloy-tuloy din. At yung target ko natin dito na panganak niya ay December 9. Yan. So sana ay magtuloy-tuloy para may aabangan naman tayong mga bagong biik dito kay Black Mama at saka kay White Mama. So kung naman po dun sa mga nagtatanong sa atin kung ano na yung resulta ng paggamit natin ng diesel or crudo sa paglaban natin sa panlasa ng ISF dito, at kung tuloy-tuloy pa ba yung paggamit natin dito. Yan, so update ko kayo mga farmers sa ISF dito sa aming lugar. Actually sa ngayon po ay meron pa namang unti-unti na kaso ng ISF dito. Di tulad nung nakaraan talaga na talagang ubos na ubos yung mga baboy dito. Pero dito sa paligid namin, mga may baboyan dito ay halos wala na po yung mga alaga lahat kasi nga naubos ng ASF. So dito sa area namin, kami lang dito ng dalawa kong subscriber na malapit sa lugar namin. Sila lang po yun dito yung natitira dahil sa paggamit po ng diesel. Ayan. So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung paggamit ko ng diesel dito pero hindi na po araw-araw. So possible mga 3 to 4 times a week na lang po ako gumagamit dito at isang beses sa isang araw. So sa mga nagtatanong pala kung paano ito gamitin sa ating mga alagang baboy, so pwede natin silang i-direct mismo sa mga alaga natin na patama natin yung kanilang katawan. So wala naman pong epekto dun sa mga baboy natin in case na tumama dun sa kanilang kinakain at makain nila. So meron namang nagko-comment sa atin na sinubukan daw nila pero nangati yung kanilang mga baboy, namula yung balat at yung iba ay nagtatae. So yung advice ko po sa inyo ay kapag ka nakaranas kayo ng ganyan, ay wag nyong diretso mismo sa katawan nila at doon sa pagkain nila. So ang purpose kasi ng paggamit ng diesel para malabanan yung ASF ay mataboy natin yung mga carrier, no, kagaya ng langaw at saka lamok. So ito po yung pinaka purpose nito ng paggamit ng diesel or crudo sa ating mga alaga. So itaboy natin yung mga posibleng carrier kagaya ng lamok or di kaya mga insekto na pumupunta dito sa ating mga babuyan, para sa ganun ay kapag gagaling sila doon sa mga infected na area or mga pigiri din, ay kapag meron tayong mga diesel dito na paamoy lang ay di sila mapupunta dito at may tataboy natin. So ganito lang po yung paggamit. Yan. So spray lang natin in case na nagkaroon ng problema yung kanilang performance or condition, ay pwede lang dito sa gilid or sa palibot lang ng ating mga kulungan at ipapaamoy lang natin ito. Yan. So nagsisilbi rin po itong disinfectant, no, kapag naglilinis tayo sa ating mga kulungan. So pwede natin i-spray ito sa ating sahig, yan, or sa paligid lamang. So ganoon lang po yung paggamit ito. At sa mga nagtatanong pala kung hinahaluan pa ba natin na mga tubig or di kaya ay oil, so ang sagot po natin dyan ay pwedeng puro na diesel or di kaya ay kung ayaw talaga natin na sobrang tapang at yung amoy lang yung kukunin natin, so pwede tayo maghalo ng tubig or gawin natin na 50-50. So 0.5 liters ng diesel, i-mix natin sa 0.5 liters din na tubig para hindi masyadong matapang kapag tumama sa kanilang mga tawan ng ating mga alagang baboy. Yan. So dito lang sa paligid, kahit nabuntis yan mga farmer, kahit na bagong panganak or may biik man sila, so wala pong masamang epekto sa kanila. Yan po yung ating paggamit ng diesel. So doon naman sa mga nagsasabi sa atin na for the views lang tayo, for the content lamang, at para may magawa lang daw tayo na videos na i-upload sa YouTube. Kasi nga marami nagbabash sa atin tungkol sa paggamit ng diesel kasi nga wala daw tayong pruweba or walang mga clinical trial na kung saan ay napagpatunay na makapaglaban talaga sa ASF yung diesel. So kayo na rin po mismo yung makapagsabi niyan kapag napanood nyo yung mga videos natin, sa mga updates natin doon sa mga pinupuntahan natin ng mga lugar na kung saan ay nagsiservice tayo. Sinishare natin sa kanila yung paggamit ng diesel. At shoutout nga pala kay Sir T. Balboa, no, sa nagbahagi sa atin ito ng paggamit ng diesel kasi nga sa kanilang lugar ay natamaan din sila ng ASF at ito lang din yung ginawa nila na paraan, yung paggamit ng diesel. At yun,
hindi daw natuluyan yung kanilang mga alagang baboy. At pati na rin tayo dito mga farmer. At dahil po sa paggamit natin ng diesel ay naubos yung mga baboy namin dito ng mga biik. Hindi dahil po sa namatay sila, kundi dahil po naubos dahil sa marami pong bumili na mga biik natin. Dahil din po sa panonood ng mga videos natin sa mga karatig natin ng mga barangay at karatig natin ng mga bayan. Ayun, nagkaroon ulit sila ng pag-asa na mag-alagang muli ng baboy dahil sa, yun, nakita nila yung resulta din sa ating mga alaga na kung saan ay hindi talaga naubos, no, sa pagdaan ng iisip dito, kahit na yung mga first batch natin ay naubos ngayon, yung siyam na piraso. So yun, thankful talaga tayo kay Sir T. Balboa sa pagbahagi niya. Kasi nga, nakaligtas yung mga baboy namin dito at hindi na nasundan yung pagkamatay nila. So yun lang po yung masasabi ko sa mga bashers natin, sa lahat ng mga hindi naniniwala. So nakadepende po yan sa inyo. At doon naman sa mga nakasubok na at naging okay yung resulta. So yan, salamat tayo kay Sir T. Balboa. At kung di dahil sa kanya ay yun, wala na tayo sigurong inalaga ang baboy dito na gagawin nating pang negosyo. So yun lang mga farmer yung ating update ngayon. At maya maya ay babalik ako ulit dun sa hospital, dun sa mag-ina ko. Check natin kung ano na yung kalagayan ni Baby Ellie. At yun, baka bukas mga farmer ay may lalabas na namin siya dun sa hospital kapag naging okay na po lahat yung resulta ng mga laboratory na ginawa sa kanya. So yung mga farmer, bago tayo matapos ay shoutout muna tayo sa ating mga solid subscribers at solid supporters. At yun, abang-abang ulit mga farmers sa mga susunod natin mga videos tungkol sa pag-alaga ng baboy. Let's go! So yung mga farmer, shoutout tayo kay Sir Rodrigo Esplana, ganun din po kay Ma'am Michelle Gam Samson, kay Sir Jonald Balate, at kay Sir Efren Biato, shoutout po sa inyo. Kay Sir Cyril Berandes, kay Sir Gulliver Santos, watching from Madela Quirino. Kay Ma'am Ana Clarito, watching from Bohol, shoutout po sa inyong lahat. Kay Sir Marnel Galit, kay Ma'am Melanie Gusi, kay Sir Macdo Allen na parating nanonood sa ating mga videos. Kay Sir John Rod Marcirano, kay Sir Joram Castor, kay Sir Mac Burns Rabago, watching from Pangasinan. At ganoon din po kay Sir Ariel Dura ng Antique. Pabisita na ng mga farmer at pasubscribe sa mga YouTube channel nila Madiskarting si Turing, Probinsyanang Magbababoy, Agriwen at Adventures, Familia TV, at kay A&R Piggery Farm. So ay mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mong pa-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At nagpapasalamat ako sa inyo mga farmers sa patuloy na sumusuporta, patuloy na tumatangkilik sa ating mga videos, sa lahat ng nagpaabot ng prayers para sa aking anak, para sa mabilis na recovery. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayong updated sa mga gagawin para mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas, kung saan pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!